cute Ayaw may tambay dun sa labas Oo, bulungan mo nga, sabihin mo, nagkahanap ka ng Yan, droga. yan. O, Tapos parang- sabihin na, sige na, bigyan kita ng Magandang araw mga kausapang El. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. And welcome po to another informative and interesting episode of Usapang El, where we talk about the life, our life, law, and love. Or balibalik rin mo, life, love, and law. Or law, life, and love. depende ko ng priority mo sa buhay. Yes. And of course, hindi po tayo pwede mag-proceed nang wala, na hindi ko introduce ang ating paboritong abogado. Ang abogado ng bayan, si Attorney Al Jumrani. Thank you Attorney very Al. much, Judge. Naku, napakadaming mainit na balita. Correct. Judge. Parang sa kasing init ng panahon, di ba? Correct. Kasi init ng ating mga kape. Ikaw lang may Ako lang may kape. Wala ba laman? Okay. tubig. Kasi Na kape. init ng aking kape. Ayan. Maka-sip muna tayo ng kape. Pero bago natin simulan ating diskusyon, syempre, belated happy birthday, Judge. Ay, thank you. Ayan. So, nag-celebrate po ng 45th birthday si yes. Judge last week. Ayan. 45th birthday, 9 years ago. So, kayo na po, do the math. Ayan. Diba? Ayan. So, thank you din pala. Mag-thank you ka, Judge, sa mga bumati. Pero syempre, thank you muna sa'yo, Attorney Al, kasi at kay Donnie, na yun nga, ang ganda ng video, tuwan-tuwa ako. Parang nahiya nga ako sa'yo kasi yung, Bakit? nung birthday mo, picture Picture ko lang. Okay lang yun. Picture mo lang, parang binati ko lang gano'n. Tapos ikaw talaga video. Tapos nakakatuwa yung video, nakakasenti. Kaya ang ganda rin ng comment ni Justice Selma. So, hello, Justice Selma. Yeah, Sabi niya, ang ganda ng video kasi it really captured my smile. Correct. Kaya nakakatuwa. So, thank you, Attorney Al. At You're thank you po sa lahat. Thank you, Donnie. And thank you po sa lahat ng mga bumati at nag-greet, lalo na po sa mga kausapang L natin. And remember, on your birthday, magkasama tayo doon. Oh yes, kaya nga thank you sa inyo for celebrating the afternoon with me, for spending time with me dung hapon, lalo nung kinuha ko yung aking birthday gift for Yes. So, myself. speaking of your birthday gift, kamusta na ang bago mong anak? Ayun, okay naman. Ayun. Parang makakalain natin mga kausapang Eli. Wala, nagkaanak ako bigla. Ano po, yung puppy po na kinuha po namin, sinamahan po ako yung Attorney Al at ni Donnie. So, ayun, may bago kaming alaga, si Cypher. Of course, kahit maghiloko sa kanya. Magkano na tatahol lang yun. Oo, pero cute-cute. Kaya nga, it takes my time. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. And I'm, of course, thankful to the Lord for the 54 years. So, nag-age reveal na. And I'm looking forward to, of course, having a longer and healthier life para rin doon sa mga anak ko. Now, mapunta na tayo sa topic natin. Kasi ito, sabi mo nga, mainit pa sa kape. Mainit, diba? Mainit-init. Oo. So, ano ba yung natin ngayon? Ano ba yung topic natin ngayon, Attorney Al? Judge, mga kausapang L, usapan ngayon ang pagka-aresto ng NBI sa isang founder ng isang sikat na media network na itatago na lang natin sa initials na FM. Ito yung founder. Tapos yung si kanyang FM. media network, itatago natin sa... Wag na lang, mahalata talaga. Halata na agad kasi. Kasi yun naman talaga yung Yun initials. talaga yung initials niya. Kaya nga si ano na lang, si founder FM na lang. Ano ba ito, FM? Ferdinand Marcos? Hindi. Hindi naman siya founder ng media network. Hindi. Basta nagkataon lang na yun ang initials Sobrang niya. init talaga. Correct. Kaya nga, sana po, yun nga, mapalabas natin ito agad para talagang mainit pa rin ang balita. Correct. No? So, ang balita kasi nga rito, nahuli daw sila sa isang entrapment operation sa dahil pangingikil or extortion sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang depensa naman itong si media FM. network founder na si FM, set up lang daw ito. Nako, dyan nagkakatalo, Judge, no? Kung ano ba, set up ba talaga ito? Kasi marami nagtatanong, legal ba yung ginawa ng NBI? O baka naman, instigation. Okay. Yan. So, kaya ito ang topic natin ngayon. Ang pagkakaiba ng entrapment at instigation. Ayun, tama ka doon, Attorney Al. Kasi po, mga kausapang sa mata ng batas, may malaking pagkakaiba ang dalawang yan, yung entrapment at saka instigation. Isipin nyo na lang po, para lang yan sa love. O yan, di ba naisig natin ang love, di ba? Yes. May sinubukan ka lang kung loyal siya, yun. At mayroon namang tinukso mo talaga siya hanggang sa bumigay.
bumigay. Di ba? Yun. Malaki ang difference, no? Diba? Isa diba? sinubukan, isa naman tinukso. Parang inano mo siya talaga, in-entice para bumigay. Mahilig ka talaga sa hugot, Judge, no? Actually, hindi ako ang hugot queen, nasa taas. Si Elena, hello Elena. Special shout out ka dyan. Okay. Pero seryoso tayo, ang main difference ay kung kanino nang galing ang criminal intent o ang planong gumawa ng masama. Correct ka dyan, Attorney Al. Now, mga kausapang El, dyan po papasok yung guidance mula sa Supreme Court, dun po sa medyo recent case din, mga 6 years ago lang, itong People versus San Miguel. Nilinaw po dito sa kaso ito na sa entrapment, ang kriminal na kaisipan or yung criminal mind, ganyan, ay nanggaling sa mismong akusado. Okay. Ang mga otoridad ay gumagamit lang ng mga paraan para mahuli ang isang tao na predisposed o handa na talagang gumawa ng krimen. Yun. Okay. In short, Judge, sa entrapment, ang pulis ay naglalagay lang ng bitag. Yun. O yung trap nga, Yeah, diba? trap, oo. Para sa isang taong gumagawa na ng masama. Correct. It is a valid way to enforce the law. Pero ang instigation, kabaliktaran nito. Dahil sa instigation, ang mga otoridad ang nagtatanim ng ideya sa isip ng isang tao. Kung hindi dahil sa pag-uudyok o inducement ng pulis, hindi yun gagawin ng tao. Hindi gagawin ng tao ang krimen. Tama ka doon, no, Attorney Al. Ngayon dito nga po sa San Miguel case, binigyan din ng Korte Suprema na kapag instigation ang nangyari, kasi nga, ito nga, parang pinush mo talaga. Kumbaga, wala namang iniisip to akusado na to, ikaw yung nagano sa kanya. Tapos binulungan mo or something, ganyan. Na parang ini-instigate mo, yan. Parang pinorm mo sa mind niya, wala naman siyang idea na gawin to, ikaw nag-ano dyan, in-induce mo siya. Yun, ang akusado, pagka ganun po, ang akusado ay dapat maakwito, maabsuelto. Bakit? Kasi hindi trabaho ng gobyerno na mambudol. Ayan nga yung proper term, mambudol, no? Ng mga inosente para maging kriminal. Ang gobyerno ay dapat protector, hindi instigator, hindi mambubudol na gumawa ang isang hindi instigator. Correct. Ano ba Tagalog na instigator? Instigador? Instigador. Hindi na taga-budol. Inano nga, parang common popular parlance sa atin ngayon, taga-budol. Paano kaya natin masisiguro na ang mga operatiba ay hindi lumalampas sa guhit ng entrapment? Ayun. So sa San Miguel ruling, Attorney Al, may mga test tayong tinitignan para masiguradong walang overreach. So ano ba ito mga kausapang El? Una, yung subjective test. Sinusuri ang character na akusado. May predisposition ba siyang gumawa ng gawin ang krimen bago pa lumapit ang pulis. Kumbaga talagang gagawin niya na. No? Kumbaga talagang kita na nila na eto, ano na to. Kumbaga, kasi nga ginagawa na niya. Kumbaga parang nandun na yung sought, waiting na lang ng action. Yes. Tapos pangalawa po, yung objective test naman. Tinitignan lang ginawa ng mga pulis. Ang kanila bang paraan ay sapat para ma-induce o mapilit ang isang ordinaryong tao na gumawa ng krimen. Pangatlo po, yung strict documentation. Mahalaga ang pre-operation reports, marked money, at sa panahon ngayon ang paggamit ng body-worn cameras. Kasi ngayon yung doon mo makikita kung anong nangyari ba ay valid na or legit na entrapment or baka naman instigation. Ibig sabihin, Judge, hindi pwedeng sabi-sabi lang. Correct. Dapat may malinaw na ebidensya na ang suspect ang pasimuno ng illegal na transaksyon. Correct. Kaya siya in-entrap. Kung ang pulis ang nag-alok, nagpumilit o gumamit ng pandaraya para lang magkaroon ng huli, ayan, lumagpas na sila sa guhit. Considered na yon na instigation. Correct. Dahil ang goal po ng ating justice system ay manghuli ng tunay na kriminal. Hindi ang gumawa ng script para lang may maipakita sa news, no? Pero kota pala, no? na parang dapat may mahuli tayo ngayon. Correct. Actually, 'di ba nangyari yan before, yung quota system nung panahon dati na sa drugs lalo na kailangan may quota sila. So yun nga, baka doon pa magkaroon lalo ng question.
entrapment bang ginawa or instigation na. Yun. Now, pero paano naman dito sa kaso nga nitong media network na to? Masasabi ba nating sapat ang naging basehan ng NBI, Attorney Al? Well, Judge, ayon sa NBI may demand na raw na pera, ibig sabihin extortion, bago pa man sila pumasok sa eksena. Yun. Ang ginawa lang ng NBI ay nagpanggap na representative ng biktima para i-deliver ang marked money. Ayun. So, kung totoo ang version ng NBI, entrapment yun talaga, di ba? Ang tawag natin doon, parang yun nga, buy-bust logic. Kasi nga, meron ng extortion, at saka yun na nga, talagang, ito na, kumbaga, dineliver lang nila yung pera. Hindi ang NBI ang invento ng pangingikil. Sila lang ang nagbigay ng paraan para mahuli ang mga suspect habang tinatanggap ang pera. Yun yung entrapment. So parang caught in the act, Yes, diba? oo. Pero kung mapapatunayan ng kampo ni FM na ang NBI o ang allegedly ang biktima ang unang nag-alok ng pera para mag-trap or para i-trap sila, doon papasok ang tinatawag nga nating instigation o setup. Yun. So, in simple terms po, tandaan natin mga kausapang L, yung entrapment, ang suspect ang may plano. Ang pulis ang nag-abang. Kaya nga dito sa, ano na to, like yung version nga ng NBI, nagdemanda ng pera. May extortion, di ba? So, nangingikil. So, ang ginawa lang ng NBI, i-deliver nga yung pera, yung marked money. Samantalang sa instigation, ang pulis yung may plano. So, itong si wala naman siyang hinihingi na pera, parang inalok sa kanya. So, pagka ganun, hindi po yung suspect ang nagplano noon, siya yung nabudol na gawin ng krimen kasi nga, yung pulis ang nag-set up sa kanya. Yun. Yun, kaya tawag doon ay instigation. Yes. Mabilis sa lightning round. Paano kung ang marked money ang ginamit pero hindi naman kung ang marked money na ginamit, hindi naman nahawakan ng suspect? Ayun. Ako, sa extortion, kailangan may delivery at receipt. Kung nakita sa CCTV na tinanggap at binilang, mahirap nang idahilan na hindi alam ang laman ng bag. Kasi nga, tinanggap at binilang yun. Ayun. Paano kung sinabi ng pulis, sige na, benta ka na sa akin ng bawal or bentahan mo ako ng bawal. Kailangan ko lang. Ayan. Kapag ang pulis ang lakiusap o nagganyak sa isang tao na wala namang balak gumawa ng krimen, yun, instigation yan. Safe ang akusado dyan. Kaya nga parang, kaya natin po pinapaliwanag to kasi nga kung minsan yung gray area, na maaaring maano mo siya as instigation o kaya entrapment. Yun. Kaya take away natin today, ang batas ang may mata para sa mga tunay na kriminal. Pero may protection din para sa mga ginagawan lang ng kwento. Yun. Kaya ang pinakaano nga rito, yung proof, para lang ma-distinguish natin ng maayos. Kaya wag po natin kakalimutan mga kausapang L, ang gobyerno ay nandyan para manghuli ng lumabag sa batas, hindi para turuan ang tao na lumabag dito. Kasi yun ang difference ng dalawa. Kaya nga, importante talaga na yung mga operation, talaga based on, sasabi nila, probable cause. Hindi yung, wala tayong masyadong nahuhuli ngayon. So, kailangan natin makakota. Kailangan natin makakota. Ayun, may tambay dun sa labas, bulungan mo nga, sabihin mo, nagkahanap ka ng droga. Tapos sabihin na, sige na, bigyan kita ng cut. Ito yung tao na rin tambay doon na nananahimik. Nagmumuni-muni, ano kaya ang gawin ko sa buhay? Tapos biglang, binulungan mo, inudyukan mo, tapos ngayon naghanap nga ng droga, binentahan ka ng droga, tapos huli agad. That's instigation. Diba? Naalala ko nga, ang biglang pumasok sa isip ko yung Attorney Al, di ba dati, nung panahon pa na uso yung mga DVD? Yes. Ayan, mga kausapang tandaan nyo ba yung mga DVD, di ba? So, marami dyan yung sa anti-piracy laws naman natin, mga nag-aalok nun. So, di ba, iba po yung naglalakad ka, tapos meron bumulong sa'yo, boss, DVD. Ayan. So yun, siya yung nag-alok. Siya talaga, ginagawa niya yun actively. So pagka, for example, yung napag-alokan niya, ano pala siya, police, na naka-undercover. Tapos, yun. Ano yun? Parang buy-bust yun. Entrapment yun. Pero kung yung police, may isang tao nakita, tapos parang gusto kong bumili ng DVD na baka yung may latest. Baka naman tanong mo naman kung ano siya. Tapos ito, bibigyan kita ng pera. Malaking kikitain mo rito. Ano yun?
instigation yun. Ayun, Kasi ayun. nananahimik yung tao, tapos bigla... Nagmumuni-muni lang sa buhay, sabi mo. Nagmumuni-muni sa niya, what is the meaning of life? Tapos biglang sinabihan siya na, gusto mo ng meaning in life? Oo, Ito, diba? ganyan. Oo, yun. So, syempre, ikaw, lalo na kung mukhang binigyan din ng suggestion kung saan kukuha or anong gagawin. Correct. So, Oo. mapapaisip yung tao, okay, madali lang pala yan. Ayun, so, hulihin mo. Oo, ayan. Ayun Okay, na. so yun ang difference. Yes. Kaya ngayon ang nag-uusapan tungkol Correct. natin kay FM. Oo. It requires talaga a recounting of events. Yes. So sino Proper ba documentation. proper documentation. Paano nagsimula ito? Oo, at abangan po natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari naku, dito. Kasi nga, version. Nung nakaraan, inilabas na nga yung allegedly pasabog. At talaga ba? Hindi ko na. Hindi mo napanood? Hindi. Kasi we load almost 2 hours. Oo. Pero I clocked out at 1 minute. Ano yung pasabog? Pasabog ka. Yun daw yung dahilan daw kung bakit daw siya. Yung in-instigate. O, in-instigate. Sa Oo. kanila, sabi in-instigate. Oo. Tapos ito naman sa kabila na sabi entrapment. Yun. Ayun. Oo. So Okay. regardless of kung ano yung yung video, no, I think the video is not the main issue there. The issue is yung extortion. Ano ba? Taga-extortion ba yun? Tapos Oo. na-trap ka? Or was it In-instigate. really instigation para wag ipalabas yun? Yes. Bagay. So that's why nasa korte naman yan. Oo. So, we'll see. ano po natin. Abangan natin. Abangan natin. Oo. Okay. With that, we thank you. No? Maraming salamat for joining us today. So sinabi natin kanina, aabangan anong mangyayari dito sa kasong to. Pero para sa atin, sa amin, abangan nyo po ang susunod naming episode. Correct. Yan. So ako po ulit si Attorney Al Jumrani. Yun. At ako naman po, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Maraming salamat po sa panonood ng Usapang L. At kita-kits po tayo ulit sa susunod na episode ng Usapang L.